So share ko nga pala sa inyo guys itong problema na naman ng isang bao-bao. Isang Bajaj RA na nagka-problema sa makina. So kung mayroon kayo diyan mga Bajaj RA na ganito yung problema, ang problema nga pala nito ay low power siya. Tapos medyo low compression. So yun. Kaya ang ginawa dito, ayan, papakita natin. Tara guys. So ito na nga mga boss. Kinakabit na dito yung valve lock gamit ang box wrench. So mga boss, ang naging problema nga pala nito, kaklaruhin lang natin. So low power at saka pag sinabing low power, mahina humatak. So yun, loss compression. Kaya ang diagnose dito mga boss, nung binuksan, nakita na yung valve ay mayroon ng malaki na yung clearance. Kaya yun, kaya nag-top overhaul. Pinalitan yung valve. So ngayon, kinakabit yung bagong valve. Tapos kinakabit yung valve lock. Tapos dito nga mga boss, nakabit na yung valve lock, kaya binabalik na yung rocker arm at saka yung kanyang rocker arm pin. So ayan mga boss. So napaka-importante mga boss na alam natin yan mga boss kung tayo ay magdi-DIY para kung sakasakaling mag-try tayo na mag-overhaul ng cylinder head ng atin bao-bao, eh meron tayong idea mga boss. Ayan, pukpukin lang para pumasok yung lock, yung kanyang pin. So hugas-hugas lang tayo dito. Hugasan natin yung mga parts na nilalagay natin dyan. Hugasan ng gasolina. So ito nga pala ay screw. Ayan, nilalagay dyan para mag-lock. Higpitan lang ng maayos para hindi matanggal kung sakasakaling umandar na yan mga lods. Dito buhos-buhos lang ng konti ng gasolina para malinis pag ikinabit na natin. So top overhaul ang ginawa dito mga boss. Tips nga pala, para hindi na tayo mag hanap-hanap kung saan yung kanyang timing mark, wag na natin tanggalin yung chain na yan, yung timing chain. So itali lang natin. So dito naglagay na tayo ng cylinder head gasket. So ayan mga boss. Tapos papasok na natin yung cylinder head. Ayan, napakasimple lang naman. So gamit tayo ng straw, itali muna natin para hindi gumalaw. Tapos pukpok lang ng konti. pukpok lang ng konti mga boss para sumintro. Pihit din ng konti para masakto talaga. Huwag tayo dito magkakamali mga boss. Baka may singaw, hindi rin to andar ng maayos. Ayan, kailangan nakalapat talaga siya. Nakalapat siya ng maayos. Tapos yung ating timing chain, yung ating chain, dapat nasa pisto yan ng maayos. Ayan. Gamitan lang natin ang kamay na bakal. So dito nga pala mga boss, tatanggalin na natin yung tali ng timing chain kasi ikakabit na natin yung kanyang gear dito sa taas. So adjust lang natin para lumapat ng maayos. Ayan, pukpok ulit, pukpok kabilaan para maayos yung pagkakalapat. So ganun lang yung gagawin ninyo mga boss, tansya-tansya lang kasi wala naman talagang perfecto. Kahit nga yung sa mga company, ganun din naman yung ginagawa nila pag-assemble na. Kasi tao rin ang nag-assemble nito doon. Ngayon, ilalagay na natin yung mga washer dito mga boss. Ayan. Isa-isa na natin kakabit, tapos yung mga tornilyo. So, para masimbola natin ito mga bossing. So, pasensya na dito mga bossing kasi yung medyo nauutal ako pag nagsasalita. Hindi ako masyadong makapagsalita ng maayos ng Tagalog. Paano kasi yung dialect ko, Bisaya, Waray, nagkalo-halo na.
So ayan. So dito mga boss, kailangan dito ng panghigpit. Ayan, yung tinatawag nating torque wrench. Mayroon din yan setting mga boss kung ilan yung setting ng torque natin. Sinisit din yan mga boss. Ngayon, hihigpitan na natin mga boss. Ayan, para sigurado talaga tayong hindi yan tatalsik. Pag umandar yan mga boss, sigurado ako mas malakas pa yan sa kalabaw at kabayo tumakbo. Dahil sa pulido naman itong pagkakagawa nito mga boss. At least dito mga boss, makikita ninyo kung paano yung pag-overhaul ng cylinder head, paano tanggalin, paano ikabit. Ay sorry, hindi ko na pala naipakita kung paano tanggalin. So dito, at least ganun rin naman yun mga boss, kung paano mo tinanggal, ganun din yung pagbabalik. So ganun lang, wala nang pinagkaiba yun mga boss. So ito na, naibalik na natin. Balik na natin yung mga tornilyo. Pasensya na nga pala kayo mga boss. Ayan, dito mga boss, binabalik na yung sa spark plug. Kasi pag ano tayo mga boss, pag nag top overhaul, kailangan talaga tanggalin yung sa spark plug mga boss. Ayan, higpit lang mga boss para okay pa sa alright. Tapos pag na mahigpit na yan mga bossing, dito naman sa kabila, yung isang spark plug dito sa kabila, kasi dalawa naman yan mga boss. So ayan, putulin na natin yung screw. Kasi kakabit na natin yung gear sa taas. Yung kanyang gear sa taas, kakabit na natin mga boss. Kailangan nasa tama yan mga boss at maayos yung pagkakakabit. So nga pala mga boss, hindi pa pala nakakabit natin dito yung spark plug kanina. Nasabi ko kanina, nakabit na natin, hindi pa pala. Kasi inuna muna natin itong gear dito. So pagkatapos natin maikabit yan, tanggalin lang natin itong straw na ginamit natin. Ayan. So higpit-higpitan lang. Gamit ang box wrench. Kailangan talaga ikot-ikotin para makita natin kung nasa tama. Ikot-ikot. Tapos pukpuk ng konti. Ayan. Para okay. So ayan, kinakabit na natin dito yung mga boss, spark plug. Take note mga boss, ito mga boss, dalawa yung spark plug dito mga boss. Siyempre pag top overhaul tayo, tatanggalin talaga natin yung spark plug. Spark plug, hindi pala spark plug pala ang tawag dyan. So dalawa yan mga boss, kabilaan. Yung spark plug natin. Ayan, kabit na natin. Ganun lang mga boss. Napakasimple lang, tapos ikot-ikutin lang natin. Ayan. Kita naman natin kung paano ikot-ikutin tapos para ma-adjust natin yan mga boss. Dito naman mga boss, tapos na tayo magkabit ng spark plug. Siyempre, i-adjust natin yung valve clearance. Ayan. Malupit yan mga boss, valve clearance. Kasi pag hindi yan na-adjust ng maayos, malagitik yung andar niyan. Kaya kailangan i-adjust ng maayos. Gamit tayo ng open at saka screw. Open wrench at saka screw. Para ma-adjust natin yan. Very simple. So ayan mga boss. Malapit na tayong matapos dito. Pag natapos tayo dito mga boss, nasa 90% na tayo mga boss. Malapit na matapos. Adjustment din yan sa kabila ng kasi dalawa yung i-adjust mo na valve clearance sa kabila at saka sa kabila. Sa harapan at saka sa likod pala. Kabila at sa kabila. Harapan at saka sa likod. Sundan mo lang ito mga boss. Makikita mo naman kung paano ginawa. Basta mayroon ka lang mindset or initiative.
madali lang sundan mga boss. Pero kung hindi mo kaya ay wag mong gagawin, baka masira pa yung buhay mo. Baka masira yung buhay mo o di kaya yung makina mo. So dito buhos-buhos tayo ng gasolina para at least pag paandar mayroon na siyang gasolina, hindi para malinis. So dito ganito lang pagpakintab ng head cylinder cover, ganito lang yung mga boss, oh. Gamit lang kayo ng barina tapos pumili kayo ng steel brush, ikabit nyo sa barina, paikot-ikotin nyo lang mga boss. Goods to go na yan mga boss. Ayan, di ba? Tapos brush tayo sa gasolina para makintab talaga yan. Kintab na, oh, di ba? Grabe. Ganun lang mga boss. Tapos hugasan ng gasolina. Ayan, di ba? Parang bago ulit. Ayan, tapos ikabit na natin yan mga boss. Ayan, di ba? Wow. Parang maganda na yung pakiramdam nito. Yung makina nito parang makakahinga na ng maluwag. So yun lang mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, please subscribe, like, and share. Para naman makatulong tayo sa ibang tao. Sabi nga nila, sharing is caring. So dito nga pala, huwag kalilimutan ikabit yung tornilyo na 4. Ayan. Para hindi matanggal yan pag umandar. Ayan, di ba? So again, kung nagustuhan yung video, follow, like, and share lang. Subscribe. Tapos ayan na mga boss, maraming salamat sa panonood.